Sa nakalipas na mga buwan, paunti-unti na nagbabago ang paningin ng mga audience ni Kong TV patungo sa kanya. Isang imahe na dati ay sobrang respetado ng lahat at halos wala kang makikita na kahit anumang bahid ng controversy, ay ngayon bigla na lamang napalitan ng mga questionableng kagagawan. Kaya nagresulta ng pagbatiko sa kanya ng kanyang mga audience. Elementary pa lang pinapanood kita. College na ako ngayon. Never thought dadating ang araw na mag-unsubscribe ako. Nagsimula sa hirap pero kinalimutan buhay pagiging mahirap. I wish you chose to reflect on your choices. Ang usapan kong matas langit, paa sa lupa. Kulang pa ba pera kong? Pati dignidad kailangan na isang la? Hanggang dito na lang kami kong. Salamat sa lahat. The problem I have with this issue is most of their viewers do trust them a lot. These content creators or influencers are not like regular celebrities. Unlike celebrities, they have a special bond with their audiences na mas pinagkakatiwalaan sila when they're promoting something. And seeing them promote Solid North and Camille Villar made me lose my respect for them. Upon research for this video, I also found out that they have been promoting a lot of online lately. I know promoting corrupt politicians and online pays a lot, but they already have plenty of wealth to sustain their lifestyle and to achieve the success that they want. They did not have to go this low. Pero ano nga ba ang nangyari kay Kong TV? At bakit paunti-unti na siyang tinatalikuran ng mga tao na minsan ay sumusubaybay sa kanya? Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ang biglaang pagbago ng isa sa pinakasikat, isa sa pinakamalaking YouTuber dito sa loob ng Pilipinas. Si Lincoln Velasquez o mas kilala sa pangalan na Kong TV ay isang content creator na sumikat dahil sa kanyang mga nakakaaliw na mga content na kung saan ng mga content na ito ang naging daan para gawing inspirasyon ng karamihan sa mga Filipino content creators para magsimula din ng sarili nilang mga YouTube channels. Napanatili din ni Kong TV ang kanyang kasikatan sa sumusunod na mga taon mula sa pagkamit niya ng kanyang kauna-unahang 100,000 subscribers. 100,000 subscribers mga pa! Can you fucking imagine kung gaano kadami yon? Ha? Hanggang sa pagkakaroon niya ng mahigit 10 million subscribers. Likod. Diamond play button, likod. Kong TV. Nakamit niya ang mga achievements na ito nang dahil sa mga audience na patuloy na sumusuporta sa kanya. Ngunit sa nakalipas na mga buwan, parang napapansin din ng mga audience na ito na parang nagbabago na ang Kong TV at Team Payaman na dating sinusubaybayan nila. Team Payaman ang pangalan ng grupo na binuo ni Kong TV. Pero ano nga bang definisyon nila sa yaman? At hanggang saan nga ba ang hahamakin nila para lamang yumaman pa ng mas yumaman? Sa panahon ito, akala natin na mga miyembro lamang ng Team Payaman ang mga tao na kayang hamakin ng lahat para lamang makuha ang isang napakalaking salapi. Kahit na ang kapalit nito ay kahirapan ng mga taong sumusubaybay sa kanila, nagkakamali pala tayo. Then mas malala pa pala ang gagawin ng isang taong respetado na namumuno sa kanila. Kong TV, si Kong TV! Noong January 30, 2025, may isang anonymous person na nag-upload ng isang post sa Reddit titled "Content Creator Couple Bags 50 million peso deal to endorse controversial politician," on which they stated na a well-known Filipino content creator couple has allegedly secured a staggering 50 million peso deal to feature and endorse a senatorial aspirant in their content and video ads for the upcoming election. The female half of the duo has reportedly been bragging about the lucrative deal to fellow influencers, even questioning why they haven't jumped at the opportunity to work with this generous politician. However, this aspirant hails from a notorious political dynasty accused of land grabbing and threatening farmers into supporting them. Despite the glaring controversy surrounding this family, the couple appears unfazed, desperate for a financial lifeline amid declining engagement and struggling businesses. They seem to have fully embraced their content's central theme, money above all else. Sa panahon ito,
pero wala pang nakakapagkumpirma kung sino nga talaga ang couple na ito, with others in the comment section suspecting na nakatuin-one package na naman si Maring Camille. Kung followers lang at influence ng mag-asawa, bawing-bawi yung 50 million. Too bad, mukhang karamihan ng mga followers nila hindi rehistrado. Ngunit di talaga natin may tatago na mas marami pa rin mga tao ang paulit-ulit na binabanggit ang isang pangalan. As always, Kong TV and V. Kaya naman palalaban na laban. Nagbago na talaga si Kong. Dati gusto lang niya makaahon sa hirap. Ngayon, ganid na siya. At iba pang mga comments stating na yan pa yung nag-shopping sa supermarket nila. Fitting din yung pic na yun for this context. Di lang pasit kanton yung binili, pati kaluluwa ng babae. Hinting na si V. Cortez daw ang babae na pinag-uusapan nila base din sa pag-promote niya ng isang supermarket habang kasama si Camille Villar. V. Cortez also replied sa mga inaakusa sa kanila, stating na, "Shoota kayo, anong 50 million pinagsasabi nyo? Magtitinda pa ba ako pang hugas ng k***ay at rat kung may nagbigay sa akin yan?" Kaya sa mga sumusunod na mga linggo, inakala ng maraming mga tao na fake news lamang ito at nasa isip din nila na hindi ito kayang gawin ni Kong TV sa kanila. Until dumating ang araw, makalipas lamang ang isang buwan matapos kumalat ang issue na ito, sunod-sunod nang nagpapakita ang mga billboard ni Kong TV at iba pang mga content creators na sumusuporta sa Solid North. Matagal nang umiiral ang political dynasty sa loob ng Pilipinas. Isang pamilya na kadalasan sa mga miyembro nito ay involved sa politics. At sa nakalipas din ng mga buwan ay paunti-unti nang namumulat ang ilang mga Pilipino na dapat nang itigil ang mga dynasty na ito. Matagal na pong problema ang political dynasty sa ating bansa. Kasi hindi naman talaga tungkol sa pagtataguyod o pagtutuloy ng mga programang nasimulan ng mga magulang nila eh. It's just about their family staying in power for as long as possible. So tell me why, bakit nagiging justifiable ang political dynasties kung wala naman po tayong nakikitang pagbabago sa bansa natin? Cayetano, Villar, Duterte, Binay, hindi po ba dapat sapat na meron ka lang isang representative sa pamilya ninyo para makapasok sa loob ng Senado? And hindi lang po kasi sila yung katangi-tanging tao na dapat sisihin dito. We as citizens also have a part in voting them in power. Imbis na nabibigyan po ng chance sa mga taong kaya namang mamuno at mas qualified, mas competent, dahil lang po sa apelido, dun tayo naniniwala sa apelido. Kahit na kung iisipin mo mabuti, wala naman talaga silang maayos na track record, ang tagal-tagal na nila sa politiko, wala pa rin pong nagbabago. At ang mas nakakalungkot pa po doon, yung mga nasasakupan nilang tao, hindi naman talaga umaasenso. Alam nyo sinong umaasenso? Sila-sila din po. Sila-sila ding mga magpapamilya yung umaasenso. Hanggat may political dynasties, di uunlad ang Pilipinas. Mula sa Solid North na nangangahulugang regional voting bloc of the northern provinces of the Philippines for politicians of Ilocano descent, more particularly the Marcos family and their allies, hanggang sa pagsuporta nila sa mga Villar. Kaya nagresulta ng pagbatiko sa kanila ng iilan sa kanilang mga audience. Villar nang aalipin sa magsasaka. Tapos Solid North, I am your follower pero this time, sorry, hindi na to si Kong na nakilala ko. Check na ito na talaga ang huling kahahantungan ni Kong TV. Isang bagay na dati ay napag-isipan lamang nila na gawa ng katatawanan. May parang magaling tong politiko na to. Ito ang iboboto ko sa darating na eleksyon. Nako, huwag mo iboboto yan, Junjun. Bakit? Bumibili ng boto yan. Paano mo ito ka nalaman? Binigyan ako. Wag yan. Na hindi inaasahan ng kanilang mga audience na mas malala pa pala ang gagawin nila makalipas ang ilang mga taon. Sa puntong ito, hindi pa rin naman kumpirmado kung 50 million nga ba talaga ang natanggap nila Kong TV. Pero maraming mga tao ang nagdududa na malaki daw talaga ang binayad nila dito. Tuluyan na talagang nagbago ang imahe ni Kong TV. Mula sa isang YouTuber na gusto lamang magpatawa ng mga audience at umangat sa buhay, hanggang sa isang negosyante na gagawin ng lahat para lamang yumaman. Nakakalungkot lamang tingnan na ganito ang pagbabago na nangyari sa kanya. At habang kakaunti lamang ang mga dislikes ng latest
latest video ni Kong TV, kung kumpara natin ito sa mga past videos na kanyang ina-upload, makikita natin na hindi talaga ito matatawag na normal. Sa comment section naman ay puno lamang ito ng pagbabatikos mula sa mga tao na minsan ay humahangal sa kanya. Galing sa hirap, yumaman dahil sa supporters. Trapo na ngayon. It's been 10 years, Mosing, nung maging fan mo ako. Dito na yun matatapos. Last vid na to na papanoorin ko sa'yo. Di ko talaga expected Unfollow na, and ayoko sa taong sumusuporta sa mga magnanakaw. Salamat sa 4 years. Ngunit kahit na puno na nga ng pagbabatikos ang comment section ni Kong TV, mayroon pa rin natitirang mga tao na patuloy na sumusuporta sa kanya. Sobrang daming ipokrito. Kung kakamping pa si Villar, ganyan pa rin kaya kayo kay Kong? Tatangan nyo sa totoo lang. Kaya kayo natatalo dahil sa ganyang ugali nyo. Porket magkaiba kayo ng opinyon, X na kagad sa inyo yung tao. Daming nang babash kay Kong. Ano ba pakin nyo kung sino iboboto nila? Kailangan pa nilang suportahan kung sino sinusuportahan nyo? Mga tanga, may mga sarili silang opinyon. Hindi nila kailangan mag-mold sa mga expectations nyo. E di wag nyo iboto yung pinopromote nila. Mga tangang Pilipino talaga. Wala kayong iuunlad sa buhay dahil sa mindset nyo. Di rin ako pabor sa party list na sinusuportahan ni Kong. Pero di yun sapat para talikuran ng isang magaling at maayos na vlogger tulad ni Kong. Madali lang yan. Wag nyo iboto yung ayaw nyong party list. Tapos ang usapan, pero support pa din kay Kong. Explaining na pwede naman daw nila hindi pansinin ang pag-promote ni Kong ng mga politicians na ito. Dahil ayon pa sa kanila, iba-iba naman daw ang ating mga opinyon. Ngunit kahit na nagbago man ang paningin ng mga tao sa kanya, hindi pa dito nagsisimula ang downfall ni Kong TV. Dahil sigurado ako na pagkatapos ng issue na ito, marami pa rin mga tao ang patuloy na susuporta sa kanya. At planado na niya ito na milyon-milyon pa rin ang matitira, regardless kung ano man ang gagawin niya sa loob ng internet.